Dear Lady Love TV. Desire and Love May Police Officer. Tunghayan na po natin ang ika-14 na bahagi. Totoo ba ngayon ka lang nagka-girlfriend? Curious na tanong ni Niana kay Mark. Pupunta na sila sa mall para mag-grocery. Iniwan nila si Finn sa tapat ng hotel dahil naroroon daw si Greg at may kailangan daw ito sa lalaki. Ipinalagay niya si Greg ay ang Gregorio yung sinasabi nito na head of security ng mall ng mga hotels, villas at iba pang pag-aari ng mga Villa Carlos na ang nagdaang araw lang ay nakadaupang palad niya. Umiling-iling si Mark. Loko-loko talaga ang lalaking yon. Sus, masaya nga siyang kausap eh. Mantakin mo naman ha, in less than 10 minutes, mas marami pa ako nalaman sa kanya tungkol sa'yo kaysa sa mga sinasabi mo sa akin. Nagsalubong ang mga kilay ni Mark at sinulyapan siya. Ano naman ang pinagsasabi ng tarantadong yun sa'yo? Sumandal si Niana sa backrest ng passenger seat. She could feel him skirming inside. Napangiti siya. Sabi niya, loko-loko ka raw pero hindi ka maloko. Mula raw na magkakilala kayo, iilang beses ka lang daw nakisali sa boys night out nila. Whatever that night out means. Nang tanongin niya na si Finn kung anong klaseng night out yon, the guy had helpfully explained. Iyong klase raw ng nakikipagkilala sa mga babaeng single at karaniwan ay hindi ka umuuwing nag-iisa. It was free sex with regular single woman. Hindi raw ugali na magkakaibigan ng mga chicks. Baka magka-AIDS daw ang mga ito, mahirap na. Hinihintay ni Niana ang reaksyon ni Mark pero patuloy lang ito sa pagmamaneho. Walang pagbabago sa neutral expression nito. Napanguso siya. At saka sabi pa niya wala ka raw girlfriend na nalalaman nila. Sinisiguro niya sa akin na kapag mayroon daw, siguradong malalaman niya. Pumalatak si Mark. Paanong hindi niya malalaman ay ubod siya ng osisero? Pwede siyang ipalit kay OJ Diaz sa umagang kay ganda sa dami niyang alam na blind items. Totoo ba yung mga sinasabi sa akin ni Finn also known as OG? Napapangiting tanong niya. Hindi sumagot si Mark. Nagpatuloy lang ito sa pagmamaneho hanggang sa makarating sila sa parking ng mall. Hindi nito pinatay ang makina ng kotse, kaya nanatiling nakabukas ang aircon. Saka lang siya nito hinarap. Anong gusto mo? I-confirm ko sa'yo ang sinasabi ni Finn o ako mismo magsabi sa'yo? Sandaling napatitig siya sa binata. Ang akala niya ay hindi na siya sasagutin nito. And it's up to you. Hindi nga tayo nakakapag-usap kanina, diba? Napapangiting umiling si Mark. Pahamak talaga ang bruhong Finn na yon. Napangiti si Niana. Hindi naman ako nag-e-expect ng paliwanag eh. Alam ko, pero hindi naman ibig sabihin nun porke hindi ka nag-e-expect ng paliwanag ay hindi na rin ako magsasalita. Sabi nito, hindi naman ako duwag eh. Hindi ako takot sa commitment. Ngumiwi si Mark. Pagpasensyahan mo na lang kung napangiwi ako. Mahirap kasing ilabas sa lalamunan ng mga salitang gusto kong sabihin. Natawa siya. Okay lang, go on. Segunda niya sa binata. He smiled and fell silent. Tumikim ito bago muling nagsalita. Okay, paano ba to? She smiled encouragingly and waited for him to start. Pero mukhang hirap nga itong magsimula. Nagpalipat-lipat ang tingin nito sa mukha niya, sa mga kamay nito at sa backseat. Ilang beses din itong sumuliyap sa labas ng windshield. Mark, pukaw niya rito. Tinitigan siya ng binata. Kanina pa tayo nakapark dito. Malulowbat na yung kotse mo. Nagpapatawa si Niana. Okay lang yan. Nag-charge pa rin naman yan. Sagot nito at saka muling tumingin sa dashboard. Nagbuntong hininga siya. Mark, tiningnan uli siya nito. Niana, sinalubong niya ang tingin nito. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Say it, now. Mark, mahal kita. Sabi niya. I love you. Sabi rin nito. Pumailan lang sa ere ang mga salitang binitawan nila ng sabay. Hindi na nila iyon nababawi pa. Nagkatinginan sila. Pagkatapos ay unti-unti itong ngumiti. Naramdaman na lamang niya na gumaganti siya ng ngiti sa binata. Parang nalulusaw ang puso niya. Minasahe ni Mark ang batok habang nakatitig at nakangiti pa rin sa kanya. Wow, nervyos ako ron ha. Napangiti rin si Niana. Nag-uumapaw ang kakaibang damdamin sa kanyang dibdib. Nagkatawanan sila. Nagtataka pa rin ako kung paano nangyari yon. Napapakamot sa pisngi sabi nito. Ang alin? Tanong niya. Ang mahulog sa iyo sa bangin ng kalawakan ng wagas na pag-ibig sa loob ng ilang araw lang. Nakangising pahayag ng binata. Wagas na pag-ibig ka riyan. Reaksyon niya. Tumawa si Mark. Total naman ay nasabi ko, I love you Niana.
Ngumiti ito. Yes, hindi na ako ninervyos. Natawa na rin siya. I love you too, Mark. Naks naman, ang sarap pakinggan. Pinapungay nito ang mga mata. Kailangan yata ay paulit-ulitin pang nang huwag tayong pumiyok. Napailing siya. One of a kind nga yata si Mark. Kung ipagpapatuloy nito ang ganoon, sa palagay niya ay walang katapusan ang kanyang pagkahulog sa bangin ng kalawakan. Napasulyap ito sa relo bago muling bumaling sa kanya. Okay, sana kung makakapagkwentuhan tayo rito at makakapag-loving-loving o kung ano man yung ginagawa ng mga sweethearts sa loob ng kotse, no? Natawa si Niana. Pero kung hindi pa tayo mag-grocery ngayon, malilate na tayo sa training. Ay, oo nga pala. Sagot niya. Ako mang bababa na siya ng kotse nang hawakan siya nito sa braso. Napapapihit siya. Nagtatanong ang mga mata. Ngumiti si Mark at hinila siya palapit. Kiss ko. Muntik nang mapabuntong hininga si Niana. Sa sobrang kawindangan, sinapuni ang baba ni Mark at saka ito hinalikan sa mga labi. Pagkalipas ng 2 oras ay gusto nang sakali ni Niana si Mark. Paano siya napaibig sa sadistang ito? Napaungol siya nang ipaulit nito for the 9th time ang technique na yon. Nananakit na ang kanyang muscles. Sa warm-up exercises pa lamang, ubos na ang lakas niya. Ilang beses siyang ibinalibag, nirestrain, ng balibag at ng restrain ng kasamahan nitong mga pulis. Katakataka na hindi pa siya natutumba sa kanyang kinatatayuan. Again, ulit ni Mark na sinagot ng collective groan ng mga pulis na naroon. Tumaas ang isang kilay nito. Parang may narinig akong umuungol. Pagod na ba kayo? Sir, pati luha at ihi ko na ipawis ko na. Sagot ni PO3 Go. Ngumisi si Mark. Pati laway mo ipapawis mo na rin. Again, inulit nila ang routine. After 30 minutes, ubos na niya ang tubig na nasa bote ng 1.5 liter Coke na dala nila ni Mark. Kaya naman pala ganun kalaki ang bote ng tubig na pinapadala nito. Walang awa itong mag-train. Form, sabi ni Mark na makapagpahinga sila ng 3 minuto. Nagtayuan sila para gumawa ng linya. 12 silang lahat na nakatungtong sa practice mat. Maninipis na foam iyon na pinagdugtong-dugtong para lumapad. Mga 40 square meters ang space na sakop nila sa gitna ng open-air gym na loteng katabi ng mansyon ni General Galope. Vacant lot daw yun noon na pinaglalagyan ng bakod ng butihing retired general at ng manugang nito. Pagkatapos ay pinatayuan ng gym na pwedeng paglaruan ng basketball, volleyball at kung ano-anong sports ng mga serbisyo. Magandang lugar nila dahil bukod sa open air, napapaligiran din iyon ng mga puno at halaman. Not that she had time to enjoy the view, so sobrang pagod niya. Pagod na ba kayo? Parang mang-aasar pang tanong ni Mark sa kanila. Basang-basa ng pawis ang itim na t-shirt at board shorts nito. Sabay-sabay na napaungol ang lahat. Tumawa ang sadistanong trainer nila. Sa mga baguhan na ngayon lang naka-attend ng session, gusto ko lang malaman ninyo na hindi naman ako sadista. Talaga, hindi napigilan sabi ni Niana, dahilan para matawa ang mga naroroon. Ngumiti si Mark. As I was saying, para sa inyo ang training na to. Wala itong bayad at wala rin akong extra pay dito. Okay rin sana kung meron kaso, nagkibit balikat ito. Ganun talaga eh. Pero sayang no, may mga pangmerienda sana tayo pagkatapos. Nagtawa na ng mga kasamahan nito. Anyway, the reason why we do one technique over and over is for our body to adjust and develop its muscle memory. Muscle memory? Napangiwi si Niana nang mapatingin sa kanya ang lahat. Tumawa si Mark. Actually, hindi naman totoong may memory ang muscles. What happens is, if you do something over and over again, it triggers your brain to store it in its memory until it becomes instinctive. Tulad ng paglalakad, dahil palagi mo siyang ginagawa, hindi mo nakakalimutan. Yun ang ginagawa natin. We're training your brain to react instinctively in certain situations. For example, Niana, ako, nanlalaki ang mga matang itinuro niya. Ang sarili, come here my love. Nakangiting kinawayan siya nito. Humakbang siya hanggang sa magkaharap sila ni Mark. Nagdududang tiningnan niya ito. Nakatalikod siya sa mga kasamahan ng binata. Hindi mo naman siguro ako ibabalibag, right? Mahal kita. Syempre ibabalibag kita. Napaungol siya sabay siko sa binata. Tumigil ka. Hahalikan kita riyan eh. Nakangiti at pabulong na banta nito. Sige nga. Pasingasing na sabi niya. Mamaya na lang. Shy ako sa audience. Natawa si Niana. Hay naku Mark, anyway, ano bang gagawin ko? Tumayo ka ron. Itinuro ni Mark ang gitna ng mat.
Humakbang siya roon at naghintay ng instruction nito. Tingnan nga natin kung may naalala ka sa tinuro ko kanina. Sabi nito sabay sugod na animoy hahambalusin siya sa ulo. Nanlaki ang kanyang mga mata. Teka, protesta niya. Hindi niya na ituloy ang sasabihin dahil sa isang iglap ay nadaluhong na siya ng binata. To give him credit, he gave her time to dodge. Pero kusa pa rin nag-sidestep ang kanyang mga paa. Habang umaabante si Mark ay napayuko ito. Doon niya nahagip ang braso nito sabay pihit at diin sa siko at pupulsuhan nito. Bago pa na-realize niya na ang ginagawa, ay nakadapa na si Mark sa mat. Napilipit niya na ang braso ng binata na parang chicken wing. Sa likod nito at nakapwesto siya sa tamang posisyon na kahit anong piglas ang gawin ay hindi makakaalis. Nagulat pa siya sa nagawa niya nang magpalakpakan ng mga kasamahan nilang mga pulis na puro kalalakihan. Napangiti si Niana sa sarili. Naalala niya ang mga kwelang eksena sa pelikula ng paborito niyang si Adam Sandler na You Don't Mess with the Zohan. Nakangisi pa rin siya habang niluluwagan niya ang pagkakahawa kay Mark. And I did it. Huwag mo akong bibitawan. Malakas sasabi ni Mark nang muling nagpahigpit ng pagkaka-chicken wing niya sa braso nito. Sandali, susubukan kong magka-espasyo at makaiska po sa'yo. Na magtangka itong tumayo ay dinianan niya ang braso nito habang isang tuhod ay nasa batok ng binata. He granted. Mahigpit nga. Sandali, magsishrim ako. Nagtangka itong tumagilid, sabay angat ng puwet na parang itutulak ang sarili. Pero hindi siya nagbigay ng kahit anong leeway katulad ng paulit-ulit na tinuturo ng binata. Sa huli ay nagbuga ng hangin at nagtap sa mat si Mark. Sakalang niya ito binitawan. Tumihaya ito at saka marahas na huminga. Maya-maya ay nginitian siya ng binata. He looked proud of her. Good job, sabi nito. She giggled. She was happy she made him proud. Thank you. He crooked his finger, motioning her to come closer. Nang mailapit niya ang kanyang mukha sa mukha nito, ay binulungan niya si Mark ng I love you. Sigurado si Niana na nakangiti siya na parang tanga. Nagkantahan ng mga anghel, parang ice cream na bilad sa ilalim ng araw. Ano bang gayuma ang gamit mo at masyado akong patay sa'yo? Hindi na makatulog, hindi pa makakain. Gumulong si Mark at saka tumayo. All business na parang wala itong binulong sa kanya na palusaw sa mga bayugo ng kanyang mga tuhod. Walang anumang sininyasan ni Mark na tumayo. Bangon na riyan, please, para matapos na tayo. Ang galing mo, Niana. Nakangiting hinila siya ni Regino, isa sa mga pulis na naroroon. Bilis, Niana. Malapit na kaming mawala ng malay rito. Ako rin, no? Natatawang sabi ni Niana. Ngayong alam na ninyo ang purpose ng training, I'll see you guys on Thursday, sabi ni Mark. By the way, bukas ay may ipapakilala akong bagong trainer. Si Rick. Dati siyang pulis Maynila. Kilala bilang Rocky. Magaling yon. Extensive ang background niya sa martial arts. Siya ang magte-take over ng training kapag wala ako rito. Pag nandito naman ako, magtutulong kaming dalawa. So that's it for the session. Good job everyone. Nakangiting pumalakpak si Mark na sinagot nilang lahat. Nagsipagtakbuhan ang grupo. Dumiretso sa men's shower room ang mga boys. Siya lang ang babae kaya siya lang ang nagpunta sa girl shower room. Malinis na malinis yon. Mabilis siya nag-shower para ma-fresh. Pagkatapos ay nagpahid siya ng lotion at nagbihes. Nang lumabas siya ng shower room, ay nagkwekwentuhan pa ang ibang pulis na parang may plano maglamyerda sa labas. Tapos ka na? Napalingon siya kay Mark. Nag-shower din yata ito dahil bukod sa mukhang fresh ay amoy safeguard green ang binata. Tumayo ito, sabay tango. Nagpapaalam ito sa mga kasamahan at nagbili na patayin ang ilaw at ilak ang gate bago umalis. Uuwi na ba tayo? Tanong ni Niana. Pasado 7:00 na ng gabi noon. Ikaw, gusto mo na bang mag-dinner muna tayo bago umuwi? Pinagbuksan siya ng binata ng pinto ng kotse bago ito umikot sa driver's seat. Ngumiti siya. Treat mo? Sure, sagot ni Mark. Umayos ito ng upo sa likod ng manibela. First date ba natin to? Pumalatak si Niana. Nauna pa ang first kiss at jugjugan kaysa sa first date. It's a new technique in modern dating. Sinikmuraan niya si Mark. Sinalubong sina Niana at Mark ni Ana pag-uwi nila sa bahay, bandang 10:00 ng gabi. Busangot ang mukha ng kanyang kaibigan. Hello lovebirds, bati nito na puno ng sarkasmo. Kumusta ang date nyo? Napatingin si Niana kay Mark. Napag-usapan na nilang hayaan na lamang si Ana sa mga akala nito.
Nagkasundo rin sila na hindi sila magpa-public display of affection hanggat hindi natatapos ang kaso para wala silang marinig na masamang salita mula sa kahit na sino. Ngumiti si Mark bago nito sinagot ang tanong ni Ana. Okay lang, kayo. Kumusta ang panonood niyo ng sine? Nagkibit balikat si Ana. Fine. Kumusta ang training, sir? Masaya ba? Tanong ni PO2 kalinga nanonood ng HBO. Napaungol si Niana bilang sagot. Tumawa si Mark. Masaya. Itanong mo kay Niana. Magaling na siya. Naire-restrain niya ako kanina. Hindi ako makatayo. Proud na pagbibida nito. Binigyan mo ako ng partida eh. Sabi ni Niana kahit alam niyang hindi naman iyon totoo. Kung sa bagay, hindi naman talaga ganun kabilis ang pag-atake nito sa kanya kanina. Hindi tanggi ni Mark sabay inat ng mga braso. Masakit pa nga yung braso ko eh, grabe. Tumayo si PO2 kalinga at lumapit sa kanya. Tinapik siya ng lalaki sa balikat. Wow, ang galing mo pala, Niana. Magsuhustili ka nga. Hindi ako si Bruce Lee para sabihan mo magaling, sabi niya. Sumunod na siya kay Mark nang umakyat ito sa hagdan. Ana, mauna na ako sa taas. Sure, kumaway pa ang kaibigan bago bumalik sa pagte-text. Hinihintay siya ni Mark sa tapat ng pinto ng kwarto nito. Bago pa niya hinahawakan ang doorknob ng kwarto nila ni Ana, ay hinagip na siya ng binata sa braso at hinila papasok sa kwarto nito. Pagkasara ng pinto, ay sinandal siya ni Mark sa dingding at niludod sa halik. She reacted the same way she always did when he kissed her. She gave herself up to the kiss and enjoyed herself. Na maghiwalay ang kanilang mga labi, ay kapwa sila naghahabol ng hininga, kagaya kanina sa gym. But this time, she could feel that incredible hard bulge pressing against her stomach. Naninigas ka na naman, komento ni Niana. Kanina pa, natabunan lang ng crotch guard kanina sa training. Nanlaki ang kanyang mga mata, sabay hagik-hik. Talaga? Yup, and kasalanan mo. You're hot. Bumaba ang kamay niya mula sa dibdib nito hanggang sa dumapo iyon sa erection ni Mark. Talaga ha? Sabi ni Niana nagpaungo lalo sa binata. Tumango ito ng sunod-sunod pero agad ding pinigilan ni Mark ang kamay niya at nilayo sa batuta nito. Maghunos dili ka, Neng. Kanina ka lang nagpaka. Alam mo na, nandidilat na saway ng binata. Sasakit yan pag nag-follow up ka agad. Alam mo na. Napalabi si Niana kahit alam niyang tama ang sinasabi nito. She liked teasing him. Ngumiti si Mark at saka sinuklay ng daliri ang kanyang buhok. Pero hindi naman ibig sabihin nun wala ng ibang paraan para makapag-enjoy tayo. Oh, sige nga. Tukso niya sa binata. Abat lokang to, natatawang sabi nito. May audience tayo sa ibaba. Napanguso si Niana. Palayasin mo na ang mga yan, istorbo sila ha. Tumigil ka. Tatawa-tawang putol nito at saka pinisil ang kanyang baba. Be a good girl and go to your room. Binilata niya si Mark. Isinukbit ang knapsack sa isang balikat at saka siya dumiretso sa banyo. Pagkasara niya ng pinto, ay saka siya napabungis-ngis.